Ako si Lina, ito po ang mister ko na si Juanito Arceo, 76 years old, pasyente dito sa Ozon, Pampanga. Una ako hirap dumumi. Ngayon, ang payo ng aking doktor, magpa-colonoscopy. Lumabas naman sa colonoscopy na ako'y mayroong bukol sa colorectal. Dalawa. Ako'y na-opera na sa isang ospital sa Bulacan. Doon ako inopera. Ngayon, pagkaraan na ako'y ma-opera, inano ng kuwan na lumabas na ang biopsy na ako ay stage 2, yung bukol. Nang ako'y ma-opera na at nakuha na, payo naman ng doktor ko na magpa-radiation. Ako'y nagpa-radiation dito sa isang ospital dito sa Pampanga. After ng radiation ng 28 days, Monday to Friday, 28 days, Araw-araw. araw-araw. Balik pa dito kami rito sa ospital sa Pampanga. Pagkaraan noon, nang matapos yon, nagpapa-CT scan ako every 5 months at saka laboratory 3 months para minomonitor ang aking kalusugan o yung aking mga inaano sa akin sa laboratory. After 3 years, may nakita na naman uling kuwan na hindi maganda sa aking laboratory. Kanya ang payo naman ng aking doktor uli sa Bulacan, i-chemo na ako, magpa-chemo na. Nang magpa-chemo naman ako, talagang maraming hindi ako makakain. Nanghihina ako. Nalalata siya. Pag lumalakad ako, nagtutungkod. After ng mga 10 session na, hindi ako tumagal. Talagang duwa ka ako, namanhid na, nangingitim ang aking mga kamay. Tsaka paa. At paa. Naepektuhan ang aking mga muscle. Kanya pinasya ko, tumigil na ako. Kung kalabog ka ako ng Panginoon, na ako kunin na, tanggap ko na. Nung nag-radiation siya, 28 days yun, araw-araw. Pagkatapos, nakararamdam na siya noon hindi maganda. Nalalata na siya. At saka sa pagkain, hindi nagana siyang magana. Ayun, hanggang lumaon na nga, nung siya na-chemo, natuluyan na nga. Nawalan na siya ng gana at hindi na halos siya makalakad, namanhid na yung kamay at paa niya. Nangitim na ang kamay, nangitim ang paa. Kaya nagsawa na siya, nilubayan na. Ayaw na. Tumigil na. Kung siya raw hanggang doon na lang, tinatanggap na niya. Tanggap ko naman. Dahil matutuluyan na Hindi namin alam kung paano gagawin namin. Ang doktor naman siyempre, ang gusto ng doktor, ituloy daw namin ang chemo. Lifetime. Paano kung tatagal ka noon? Yun yung chemo, tuloy pa raw yung chemo. Naku, tanggap ko sa Panginoon, ako talagang kukunin na. Nagbibili na ako sa aking mga apo. At Kung pamilya. sakaling kukunin ng Panginoon, huwag niyong pababayaan. Ang tawag sa akin ng mga apo ko, ama't ina lang. Huwag niyong pababayaan ang ina ninyo. Nung una, siyempre, kaming pamilya nalulungkot. At alalang-alala kami, hirap na isip mo, hirap pa bulsa mo. Umaga't gabi ako nagdarasal. Sabi ko sa Panginoon, pasensya na po kung kayo nabibigyan na o nakukuliglig na sa kahihingi ko ng tulong. Araw-gabi. Dasal ako ng dasal na hinihingi kong turo mo po sa amin kung ano nararapat namin gawin. At kung may pag-asa pa o wala na. Siyempre, yun lang ang pag-asa mo Ngayon, anuhan naman ang isang aking pamangkin nang ako'y tumigil na hindi raw subukan dito sa Ozon, Pampanga. Dahil yun daw nakausap niya, pasyente rito, nagumaling. Kaya kami napunta dito. Nakumbinsi naman ako ng mga aking mga anak sa gusto ako'y mabuhay pa. Nakumbinsi ko ng aking mga anak na magpatingin niya rito. Hinanap namin ito nung aking anak na panganay. Nang nagustuhan ko naman sa pagpapaliwanag ng doktora, pumayag na ako. Siya nagpo-Ozon,
Palibhasa nga, ang pagkain iba sa pagkain namin. Tinitiis niya yun. Sa kagustuhan niyang gumaling. At pag naman ako nagluluto, ipinagbubukod ko na siya kaagad. Hindi ko sinasamahan ng mga kung ano-ano yung kanya. Basta ang kinakain niya, brown rice. Iba. Iba kanya. Ibang inumin niya, ibang ano niya. Asin. Iba rin ang asin. Niya. Iba asukal. Lahat iba. Pati tinapay, iba. Ngayon okay na siya. Dati, lahat na yun iniano ko sa kanya. Alalay ako. Lahat, pati gamot, pati pagkain, lahat. At ang kutsara ngayon nalalaglag. Ngayon hindi. Basta luto ang pagkain, nakakakain na siyang mag-isa. Hindi ko na siya hinahinan. Nakakain na, nagagawa na niya gusto niyang gawin. Pasasalamat ko sa Panginoon at malaking pagbabago talaga. Ngayon, panatang naisip namin, kahit na lang gumagastos ka, nakikita mo may improvement. Pera nakikita. Kung patay ka na, wala na. After 10 session lang sa 36 session, after 10 session lang, nakadama na ako ng ginhawa. Nakakakain ako. Kahit ang kinakain ko, yung... Puro gulay. Gulay ang lang at saka prutas. Baka ang pagkain yung... Brown rice. Brown rice o kaya red rice. Nakadama na ako ng ginhawa. Kanya ano rin itong... halos matatapos na ako sa 36 session. Talaga, akin nakakatakbo na ngayon. Dati, hirap akong lumakad, nakatungkod. Ngayon ako nakakatakbo na. Nagbabike na. Kanya, maganda lang pakiramdam ko. Teka ako nga sa inyo, ako'y nakakatakbo na. Aawa ng Panginoon. Ako'y binigyan naman ng maganda pa siguro. Second Kanya, chance. inano itong Osolmed dito sa Pampanga para bigyan pa ako ng mahaba-habang buhay. Sa mga senior na may problema, lalo na sa cancer, ang ozone, especially sa cancer. Kaya kung meron kayong pagkakataon, dito kayo magpunta at malaki pag-asa. Habang buhay, magsasama tayo hanggang sa huli. At ako naman lagi nandito na nakaalalay sa iyo. Hindi kita pababayaan. Kung hindi siya nga, siya lang nag-aalaga sa akin. Sabi ko, naku, pagka may dinaday nga, huwag kang maunas na alam mag-aalaga sa akin. Di pa, ni Rosie Abauna, wag lang ako. Alaga ako mag-aalaga sa akin. I love you very much. Ako si Juanito Arceo, 76 years old. Ako'y na-operahan sa colorectal cancer at dito sa Oson ako napunta at dito gumaling at dito magpapagaling.